Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang standout na candidates dito sa Miss Universe ngayon? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay na-excite na sa darating na preliminary competition, national costume dito sa Miss Universe. At lahat naman tayo inaabangan yan. Especially yung preliminary competition ngayong taon na to. Kasi syempre, dito magkakaalaman kung ano nga ba at sino nga ba ang kandidata na papasok dito sa top 20 or top 10 na Miss Universe, di ba? Ayan talaga yung isa sa mga inaabangan natin. Pero syempre, araw-araw nakikita natin very active ang mga kandidata inside and outdoor ng competition. So maganda yung ngayon taon na to kasi hindi lang sila nakakulong sa isang hotel. Nilalabas na sila, nagpupunta na sila sa iba't ibang lugar at yun yung importante. So yun yung nakakatuwa. So doon naman sa nagtatanong, bakit si Nicaragua hindi na natin nakikita at hindi na natin siya nararamdaman? Kasi guys, nagpunta sila sa ibang area kung saan parang sa north yata ng El Salvador, kung saan medyo malayo do sa venue. Kung titignan mo, hindi mo siya maramdaman kasi wala siya dyan sa hotel. So, siguro nag-travel sila baka 3 days before, alam mo yon. Medyo nakakaloka nga kasi ang layo ng pinuntahan nila. Sila Michelle din naman, dinala naman sila sa bandang south, kung saan naman yung parang may beach, di ba? So, doon naman sila dinala ng mga ng Miss Universe. Sila Antonia naman, dito naman sila sa central, kung saan yung tawag dito? Yung may park, kumbaga dito lang, malapit lang sa area nila. Kasi nga, kung kinakailangan yung ibang kandidata na may, alimbawa, yung MUBA or may photoshoot, so madali lang siguro. But sila Michelle D, ayon, kung napansin ninyo, 2 araw na silang dinala sa bandang may beach, di ba? So, iba-iba ang pinopromote na area ng bawat kandidata dito sa Miss Universe. At nakakatuwa naman. So, nakita natin si Michelle din na very active din siya dito sa competition kasi nakita natin na madalas siya nabubunot lalo na sa mga importante na sponsor katulad ng swimwear, di ba? So, yun. So, nakakatuwa kasi isa siya sa mga napipili doon. Tapos, dinala naman siya sa Operations Smile Train, di ba? So, isa rin yun sa maganda. At nag-mall tour na rin sila kanina. So, kumbaga, mapapansin mo na nakakatuwa kasi napapabilang dito yung kandidata natin at nakikita din naman natin yung pasabog ni Michelle di araw-araw. So dito, kung may bearing ba to sa competition, syempre nandiyan yung under observation sila kung gaano sila kabilis kumilos, maano sila may magsaulo ng mga script, gaano ba sila sa styling nila. So nandiyan yung observation ng organization. At at the same time, maganda dito kay Michelle D, ini-enjoy niya yung pageant. Ayun yung maganda doon. Nakita natin na parang mas nang-i-enjoy siya before the preliminary competition. At ayun naman yung magandang eksena. So, ang inaabangan ko, syempre kung ano talaga yung pasabog niya doon sa closed door interview at saka doon sa preliminary competition kasi yun talaga yung importante. For now, hindi pa natin malaman kung sino ba talaga yung magiging Miss Universe pero syempre may mga matatayo na alam mo yun na nakikita na natin ako ito, iba yung galawan neto, ito medyo matinito. Kaya lang syempre ang observation natin dyan, tingnan natin kung makukonsistent niya hanggang sa dulo ng laban. And masasabi ko, kanya-kanyang ingay, kanya-kanyang pasabog, dapat ba tayo maalarma doon? Ako, ang tingin ko naman hindi dapat. Kasi syempre, ang bawat kandidata umi-eksena talaga sila ng bonggang-bongga. Pero kasi, ang dapat mong abangan, ano ba ang istorya niya at para ma-convince ang organization na siya ang mapiling Miss Universe. So sa ngayon wala pang panalo guys. Ando doon pa lang tayo, papunta pa lang tayo sa exciting moment. O di ba?
At magtiwala tayo kay Michelle D kasi si Michelle D naman, iba din naman talaga yung ino-offer niya dito. For sure, magugustuhan to ng organization. So ako naman, doon naman sa mga Pilipino na nagsasabi na hindi nila napipili si Michelle D para maging isang Miss Universe, nandoon yung iba naniniwala, yung iba naman hindi naman natin masisisi yung mga hindi naniniwala kasi syempre opinion nila yon. At doon naman sa mga hot picks na hindi nyo nakikita si Miss Philippines, hindi naman kayo dapat maalarma doon kasi decision nila yon na ito yung napapansin nila, ito yung nakikita nila, at kung hindi wala doon si Philippines, it's okay guys kasi hindi naman sila yung judges, nandoon lang na inilalabas nila yung kanilang thought or kanilang opinion sa mga kandidata at let's see, yes, maaaring maka-apekto sa kandidata kasi parang katulad ng Missology, bakit wala si Miss Philippines? O, di ba? Pag nakita yan ng organization. But guys, don't alarm kasi si Miss Philippines pa rin mismo ang magpapakita ng galing doon sa loob ng Miss Universe. And then, I think ang organization, yon medyo titignan naman siguro nila isa-isa ang lahat ng kandidata, di ba? So for sure magiging fair sila sa lahat. So let's see, abangan natin, medyo maaga pa. Ito ay yung mga mata lang naman na nakikita ng iba ng mga expert, di ba? So yun yung parang ano nila kumbaga ito yung desisyon namin, ito yung nakikita namin. Kasi hindi mo naman maiiwasan kasi talaga na yung iba magustuhan si Philippines, yung iba hindi. At mag-expect ka doon. But expect to unexpected. Na pwede din naman na si Miss Philippines ang manalo dito. Di ba? Bakit hindi? Basta nadoon lang na ipinapakita lang ni Michelle D yung lahat ng tamang galawan sa competition na to and hindi imposible na siya ang makasungkit ng corona. Basta tayo mga Pilipino, laban lang. So, yan! And then, of course, sino nga ba nakikita natin na standout candidates ngayon taon na to dito sa Miss Universe? So, sino-sino ba yung napansin natin dyan? Ako, ang una ko dyan napansin, isa sa mga nakikita ko si Miss Dominican Republic. Yes, Dominican Republic, masasabi ko na sobrang ganda niya dito. Yung ipinapakita niyang styling talaga naman para sa akin panalo. From day 1 hanggang sa present talagang kumakabog ito si Dominican Republic. Hindi ko lang alam kung makakarating siya sa dulo ng competition o makakapasok siya sa semifinals. Pero yung pinapakita niyang galawan dito talaga naman para sa akin, winner. Gusto ko din syempre si South Africa. Si South Africa kasi iba din yung nakikita mo sa kanya dito sa competition. Kumbaga parang nananahimik siya pero alam mo na may drive siya sa competition na to. At masasabi ko about styling niya, okay din naman talaga. Mga kabog din yung mga ginagamit niya. And then of course, Puerto Rico. Puerto Rico, hindi yan mawawala sa eksena. Alam natin na talagang pasabog siya in terms of styling, pero nandoon din to sa yung eager niya na makuha niya ang corona. Kaya kung mapapansin mo, sobrang tahimik lang siya, pero ayun, kumakabog yan ng bonggang-bongga. Gusto ko rin syempre si Miss Venezuela. Si Miss Venezuela kasi pag tinignan mo, iba din yung mga pinapakita niya dito sa competition Saka yung ganda na meron siya, talaga para sa akin, kabog, winner din. And then, of course, si Miss France. Si Miss France kasi napaka-elegante ng datingan at lahat ng mga outfit niya, in fairness, nagugustuhan ko din. At hindi mo naman madidinay na isa to sa mga paandar talaga sa competition na to. And then, gusto ko rin si Miss Thailand. Si Miss Thailand kasi, grabe prepared din yung mga sinusuot niya dito. Pero hindi ko lang gusto yung ibang makeup niya. But kung titignan mo naman yung galawan niya dito, isa to sa mga maiingay talagang kandidata. Gusto ko din syempre si Miss Nicaragua. Si Nicaragua kasi, alam mo yon yung styling niya talagang kabog, yung height, yung beauty. Sabi ko sa'yo, from day 1 until the present, ay nako, consistent siya. At hindi mo naman madidinay yun, di ba? At saka syempre, gusto ko rin si Miss Mexico. Si Miss Mexico kasi yung beauty niya talagang kumakabog din. Para sa akin, si Mexico, medyo nakakatakot talaga yung ganda niya. Kasi yung ganda na alam mo yun na may baon talaga sa competition. Di ba? At talagang masasabi ko, oh my God, grabe din itong magpaandar at grabe din talaga umeksena. And then, of course, none other than may number 1 list, syempre si Philippines. Si Philippines kasi,
from the day one until now, talaga namang consistent yung kanyang outfitan, consistent yung kanyang beautiful body na talaga naman yung aura nandoon. Yung iba, sinasabi nila, naku, wala namang aura si Michelle D. Pero hindi ko alam kung saan yun nakukuha yan. Sa ganitong ka-sexy manamit, talaga naman masasabi ko, oh my God, sinong hindi makakapansin kay Michelle D? Sobrang panalo talaga para sa akin si Michelle D dito sa competition na to. And then, masasabi ko na iba ang paandar ni Michelle D sa nakikita ko, araw-araw talagang pasabog. Yung iba nga minsan hindi mo na mapapansin na ganong kaganda o ganong kabongga yung kanyang outfit. Pero masasabi mo naman na parang, wow, grabe ha, kumakabog. Pero kasi sa nakikita ko ngayon, syempre malakas na kandidata si Puerto Rico number 1. Malakas na kandidata. So sa 5, I think andyan si Puerto Rico. Andyan din syempre si USA. So Puerto Rico, si USA, talagang masasabi ko na consistent sila from day 1 until to present. And then nandoon na masasabi mo na ang lakas ng laban talaga ng kandidata, lalo na si Puerto Rico. Medyo yung pananahimik niya nakakatakot at alam natin na may ibubuga to sa entablado pagdating sa pasarela, performance level, medyo aatake talaga to. And then communication skills, maganda din yung communication skills niya, kaya feeling ko eksena to ng todo-todo. At nagkasama na sila ni Miss Philippines, di ba, sa isang activity. And then, of course, gusto ko din si Miss USA. Si USA kasi, alam natin na mangangabog to sa entablado at hindi to basta-basta din. Alam natin kung paano mag-perform to. So, let's see, malaman natin. And then, gusto ko rin si Colombia. Si Colombia, Diyos ko, may anak pero ang sexy-sexy. At nakikita ko si Colombia na isa to sa mga ex-senadorang kandidata talaga ngayon dito sa competition na to. At magpapasabog to ng kanyang performance level sa entablado. For sure, magugustuhan to ng mga hurado kasi sa sobrang sexy talaga ni Colombia. Isa siya sa mga parang masasabi ko na tinik dito sa competition na to. And then, of course, si Miss Venezuela. Si Venezuela kasi, sabi ko nga, iba talaga yung drive din ni Venezuela dito sa competition at nakita naman natin kung gaano siya ka-alerto. And for sure, ang pasarela nito talagang kakabog din. Pero hindi ko lang alam yung kanyang communication skills, kung kaya niya makipagsabayan kay Miss Mexico. Kasi kung ganda, mas maganda si Miss Mexico. At mas, alam mo yon, pagdating sa communication skills, talagang mas kabog ito si Miss Mexico. Kaya para sa akin si Mexico, si Venezuela, naglalaro talaga to silang dalawa sa top 5. Pero isa sa kanila ang pwedeng hindi makaabot. And then of course, Miss Philippines. Si Miss Philippines kasi sobrang alam ko yung baon ni Michelle D na kakabog. Ewan ko, hindi talaga ako bibitaw sa kanya. Ando doon yung paniniwala ko hanggang ngayon na kaya ni Michelle D ang top 5 sa competition na to. At kung ano man yung i-offer niya dito sa mga hurado, for sure magugustuhan to ng mga hurado ng bonggang-bongga. So, may final decision for now para sa top 5 na inaabangan ko. Puerto Rico, USA, Colombia, Mexico, and Philippines. So, yon sila yung talagang masasabi ko na makikipagbakbakan talaga sa competition na to. And then, let's see, malaman natin kung ano yung ipapakita nila sa darating na preliminary competition, kung anong pasabog ang gagawin nila sa mga darating na araw, at kung kaya ba nilang makonsistent hanggang sa dulo ng laban. Kasi yun naman yung importante, yung consistency. At saka syempre yung pagiging unique ng kandidata na masasabi mo may unique talaga silang ipinapakita. At yung 5 kandidatang to, nakita ko naman yung unique, nakita ko yung authenticity, nakita ko yung talagang alam mo na nagpapakatotoo sila sa competition na to. About Thailand, I think nakikita ko siya sa top 10. Sa totoo lang, sa top 10 nakikita ko siya. Yes, maingay siya. Ando doon yung paandar niya. But for now, so hindi pa natin alam pagdating sa sa preliminary kung ano pa yung mga pasabog niya. But sabi ko nga, yung 5 kandidata, kung ang pag-uusapan natin authenticity, unique,
I think nasa 5 kandidatang nabanggit ko. Puerto Rico, Mexico, USA, Colombia, and Philippines. So, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na eksena ng mga kandidatang to. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at sino nga ba ang nag-stand out sa yung kandidata ngayon dito sa Miss Universe. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.